Meron ba kayong kakilalang laging galit? Yung tipong hindi mo mahawakan? Ako kasi meron. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Simula pa elementary, magkaibigan na kami ni Jenna. Halos lahat ng kalokohan, projects at mga problema sa school magkasama kami. Lumipas ang mga taon hanggang sa nag-college na ako. Lagi pa rin naman kami nagkakausap. Doon ko na lang narinig ang malungkot na balita na namatay ang tiyo niya. Si Mang Ernesto, tiyo ni Jenna. Kilala siyang may ngiti ng ulo. Madalas itong nakikipagtalo sa asawa niya at halos araw-araw may kaaway din sa mga kapitbahay. Wala siyang pinapalampas. Laging gusto niyang siya yung tama, parang babae, di ba? Huling araw niya, narinig pa raw ng buong kanto ang sigawan nila ng asawa niya tungkol lang sa simpleng bayarin. At sa sobrang init ng ulo, bigla na lang daw siyang bumagsak sa sahig. Inatake na pala sa puso. Doon nagtapos ang buhay niya. Noon pa man, lagi na siyang nagyayabang ng mga hiling niya para sa sarili niya kapag binurol siya. Ang sabi niya, kapag namatay ako, gusto ko nakapulang suot ko. Tugtugin niyo yung mga paborito kong kanta at siguraduhin niyo may spaghetti para sa mga bisita. Hindi nga namin maintindihan bakit may spaghetti. As in spaghetti talaga, hindi arroz caldo, yung mga usual lang. Ang mga time na yon, mabuti na lang summer vacation na namin. Kaya may time pa akong magbakasyon mula sa klase. Nakapunta ako agad sa burol para samahan si Jenna. And pagdating ko dun sa bahay nila, ramdam ko agad yung bigat ng paligid. Pero ang mas kapansin-pansin, wala ni isa man lang sa mga hiling ni Mang Ernesto ang natupad. Hindi siya nakapula, kundi barong. Walang paboritong kanda, at higit sa lahat, walang spaghetti. Yun pa naman yung pinagdidiinan niya. Arroz kaldo at kape at ilang tinapay lang ang nakahain para sa nakikiramay. Doon, nagsimula ang mga kababalaghan. Unang gabi pa lang, biglang gumalaw ang mga plato sa kusina na parang may nagtatampisaw, yung parang naghuhugas. Kinabukasan naman, laging may naghuhulog ng baso at kutsara kahit nakasalansa ng maayos. Yung parang may humahampas o kumakalas ng hindi nakikita. Mas lalo pang nakakatindig balahibo nang biglang nag-alborotong aso nila. Walang tigil sa pagkahol, parang may tinatahulan sa dilim. Tapos, doon siya nakatingin sa pintuan ng kusina nila. Sa ikatatlong gabi, nilagyan ng pamilya ng harina ang sahig sa ilalim ng kabao. May sabi-sabi kasi na sa ikatlong araw, doon pa malalaman ng patay na siya. Kinabukasan, nakita nilang may mga yapak papalapit sa mesa kung saan dapat nakalagay ang spaghetti na hinihingi ni Mang Ernesto nung nabubuhay pa. Pagsapit ng ikalimang araw, nagpa siyang pamilya na magluto ng pansit canton para sa mga nakikiramay. Pero imbis na tumigil ang mga panggugulo, mas lalo pa itong dumami. Mas malalakas na. Malakas na pagbagsak ng plato, mas nakakatakot na kaluskos, at ang mga aso halos mabaliw na sa pagtahol. Parang lalo pang nagalit ang kaluluwa dahil hindi pa rin spaghetti ang naihain. Ewan ko ba bakit kasi spaghetti? Nang araw ng libing, bigat na bigat daw ang mga nagbubuhat ng kabaong na para bang ayaw nitong ilibing. Sabi ng iba, parang may humahawak mula sa loob at pinapabigat lalo ang kabaong. Sa isip ko nga, baka yung spaghetti kasi. Sa kasyam na araw, doon lang nagpasya ang pamilya na sundin kahit paano ang hiling ni Mang Ernesto. Nagluto sila ng spaghetti at ipinamahagi sa mga nakikiramay. Kinagabihan, tila biglang humupa ang mga kababalaghan.
Tumahimik ang bahay at kahit ang aso, hindi na kumakahol. Pero matapos ang 9 na araw na yon, hindi pa rin tuluyang natigil. Minsan, kapag bumibisita ako kay Jenna, lalo na sa gabi, bigla na lang maririnig ang kaluskos sa kusina. May mga baso pa rin kumakalas at parang may mga nagdadabog na hindi nakikita. At kung minsan, umaalulong pa rin ang aso. Nakatitig sa kusina nila na para bang may tao roong hindi naman nakikita. Ang mas nakakatindig balahibo pa, pati yung kapitbahay nila may naikwento. Isang gabi, matapos ang libing, may narinig daw silang malakas na yabag mula sa loob ng bahay ni Jenna. Kahit tahimik at sarado na ang lahat. May isa pang kapitbahay na nagsabing nakakita siya ng anino sa bintana ng kusina. Galaw ng galaw, parang may nagdadabog. Unang naisip nila si Mang Ernesto kasi ganun daw siya nung nabubuhay pa. Ngunit nagsumilip sila, wala naman daw tao roon. At hanggang ngayon, ramdam namin magkaibigan na hindi pa rin natatahimik sa Mang Ernesto. Na para bang kahit nailibing na siya, ang galit at hininanakit niya ay naiwan pa rin sa bahay na iyon. At pati sa mga kapitbahay, nadadamay sa kanyang hindi matapos-tapos na pagdadabog. Baka kung napadaan ka, marinig mo rin.